Praise the Lord. Isa pong magandang umaga po sa inyo lahat. Every day is Lord's Day. Tayo po ngayon ay dadako po sa mahalaga na pag-aaral po ng salita ng Diyos. Sa iyo pong araw na ito, ang aking pong mensahe ay pinamagatang po ipinanganak mula sa itaas or born from above. At tayo po ay saglit na manalangin, hingin po natin ang gabay at pagtubay ng Diyos kung tayo po ay samahan sa pag-aaral po ng kanyang mga salita. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog sa iyong presensya, na alam po namin ang lahat ng katalinuhan, karunungan at kaalaman ay sa iyo lamang po nagmumula. At ang kaligtasan at taglay po namin ay nanggagaling lamang po sa iyo. Nais po namin na sa pagkakataon ito, maranasan po ng bawat nakikinig ng iyong mga salita ang kapanganakan mula sa itaas. Ikaw po ang siyang humipo sa mga puso at buhay ng mga taong makakarinig po ng iyong mga salita. Lakipan po, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu at pahiran ng bawat salita na kanila pong marinig. Amin po pinagkakatiwala ang umagang ito, ang pangangaral na ito, mula po sa iyong presensya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Purihin po ang Panginoon. At ang ating pong text ay makikita po natin sa aklat po ng Pedro, chapter 1, verse 3. Ganito po ang pagkakasabi ng unang Pedro, chapter 1, verse 3. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na magmuli ni Jesucristo mula sa mga patay. Sabi po sa Amplified Version, Praise be the God and Father of our Lord Jesus Christ. By His boundless mercy, we have been born again to an ever-living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Gusto ko po tignan natin at pag-aralan natin yung salita ng ipinanganak na muli. Kasi po, lagi po natin narinig po ito ngayon na sa mga mensahe ng mga pangalan na kinakailangan na ipanganak na muli. At dito po, nais ko po na maintindihan po natin ayon po sa sinasabi po ng salita ng Diyos kung ano po yung ipinanganak na muli o yung tinatawag na born again sa English. Marami po kasi nagsasabi, yung born again yan, bago pa lang yan. Bago lamang yan. Tandaan po natin, ang salitang born again ay 2,000 years ago, ang Panginoong Jesucristo po ang nagpag-give nito. Tandaan natin, ang born again po ay hindi isang religion, hindi po isang samahan, hindi po isang sekta, kung hindi ito ay isang tinatawag na karanasan ng isang tao na dapat siya ay maipanganak na muli sapagkat ito ang daan para maranasan niya ang kaharian ng Diyos. At tandaan po natin, hindi po ito likha ng mga tao, hindi po ito nilikha ng mga bishop, hindi po ito ay nilikha ng mga pastor, hindi po ito nilikha ng mga marunong at spiritual na tao, kung hindi ito po ay mula sa bibig ni Jesucristo ang mga salitang ipinanganak na muli. Ang John chapter 3 verse 1 hanggang verse 21 ay isa po sa pinakatanyag na mga talata sa Biblia na sumasagot sa tanong na ito. Nakipag-usap dito sa Jesucristo kay Nicodemo, isang sikat na Pariseo at kasapi ng kataas-taasang sanggunian ng mga Hudyo na binubuo ng mga mayayamang pinuno o mga kilalang mga pinuno. Sabi mo ng talata, isang gabi, pumunta si Nicodemo kay Jesus upang makipag-usap. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Tinanong naman ni Nicodemo, paano po may panganganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Tama naman po, paano po nga ba may panganganak ang isang taong na muli kung siya'y matanda na? Baka papasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak na muli? Tandaan natin, yung kaisipan ni Nicodemo, kahit siya'y pinuno ng isang reliyon, ay literal ang kanyang
pagtingin sa sinasabi po ng ating Panginoon. Sumagot si Jesus, ang totoo, walang sino mang makapapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi siya ipinanganak sa tubig at sa Espiritu. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kaya huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo na lahat ay kailangan ipanganak na muli. Ganun po kahalaga po yung sinasabi ng ating Panginoon na lahat ay kailangan ipanganak na muli para maranasan nila at makita ang kaharian ng Diyos. Ito lamang ang daan para po ang isang tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos, ang kinakailangan na ipanganak na muli. Ang salitang ipinanganak na muli ay literal na nangangahulugan na ipinanganak mula sa taas. Tandaan natin, tayo isilang po dito sa mundo ito, tayo ipinanganak mula sa laman. Para po tayo makapasok doon sa espiritual na bagay, kinakailangan ay maipanganak mula sa itaas. O tinatawag na born from above. Totoo ang pangangailangan po ni Nicodemo. Kailangan niya ng pagbabago sa kanyang puso. Pagbabagong espiritual. Ang muling kapanganakan ay isang tawag sa ginagawa ng Diyos. Tandaan po natin, ito ay isang tawag sa ginagawa ng Diyos sa pagbibigay ng buhay na walang hanggan sa taong sumasampalataya sa Kanya. Ibig sabihin po dito, ang Diyos po ang gumagawa para po ang isang tao ay maipanganak na muli. Hindi po ang inyong pastor, hindi po ang inyong bishop, hindi ang sinumang elder, hindi ang simbahan, ang siyang nagpapanganak na muli sa isang tao. Kung hindi mismo ang Diyos ang gumagawa nito sa buhay po ng isang tao. Sabi po ng ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17, kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging pagbabago. Tandaan po natin yan, yung ginagawang pagbabago po ng isang tao ay hindi sa pamamaraan mo, kung hindi sa pamamaraan ng Diyos na siya ang gumawa ng pagbabago para po sa iyong buhay. Wherefore, if any man is in Christ, he is a new creature. The old things are passed away, behold, they are become new. Kaugnay po ito sa pangako ng Diyos sa lumang tipan. Ito po ay unang-unang binanggit mula sa lumang tipan sa aklat po ng Ezekiel na magkakaroon ng pagbabago mula doon sa kalooban ng isang tao na ito'y mangyayari sa pamamagitan po ng paggawa at pagkilos ng Diyos sa buhay po ng isang tao. Sabi po ng Ezekiel chapter 11 verse 19. Pansinin po natin ang sinasabi ng Ezekiel chapter 11 verse 19 hanggang verse 20. Sabi po ng aking Panginoon, at aking bibigyan sila ng isang puso. Ang magbibigay daw po ng panibagong puso, walang iba kundi ang Diyos. At aking bibigyan sila ng isang puso, at aking lalagyan ng bagong diwa ang loob nila. Sa ibang translation, bagong espiritu ang ibibigay ng ating Panginoon sa loob ng isang tao. At aking aalisin ang batong puso sa kanilang laman, at aking bibigyan sila ng puso laman. Sino po ang magbibigay? Sino po ang magbabago? Hindi po ikaw, sapagkat wala kang kakayahan na baguhin ang iyong sarili kung hindi ang Diyos lamang ang makalilig ka ng pagbabago mula sa iyong puso. And verse 20, upang sila'y magsilakad sa aking mga palatuntunan at ganapin ang aking mga kahatulan at isagawa. At sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos. Ito po ang propesiya ng ating Panginoong Diyos ay nagkaroon ng katuparan ng ang ating Panginoon ay naparito. Sabi mo ng Tito, chapter 3, verse 5, sa New Testament, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo
sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. Tandaan po natin, yung katwiran na nagkakaroon po tayo, kung tawagin sa English ay righteousness, ay hindi po sa pamamagitan natin, kung hindi sa pamamagitan ni Jesucristo. Ikaw ay naging matuwid sa harapan ng Diyos, hindi dahil sa iyong sarili, hindi dahil sa iyong mga paggawa ng mga mabubuting gawa, paggawa ng mga mabubuting bagay para maging matuwid sa Diyos. Hindi po yan kung hindi naging matuwid ka, kung hindi dahil sa katwiran na ginawa po ng ating Panginoon. Sabi po ng unang Juan chapter 3 verse 9, ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa Kanya. At siya hindi maaari magkasala sapagkat siya ipinanganak ng Diyos. Ito po ay pangako ng Diyos sa mga ipinanganak po ng Diyos sapagkat pag sila'y ipinanganak ng Diyos, yung binhi po ay nasa sa kanila na. Kung kaya hindi po sila nagkakasala at sila'y hindi maaari magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Unang Juan chapter 4 verse 7, ganito po sinasabi, mga minamahal, mga ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos. Nagkakaroon po ng pag-ibig ang mga ipinanganak ng Diyos at nakakakilala po sila sa Diyos. Unang Juan chapter 5 verse 1 to 4, ang sinumang nananampalataya na si Jesus ang siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos at ang bawat umiibig sa anak ay umiibig din naman sa ipinanganak na iyon. Unang Juan chapter 5 verse 2, dito'y ating nakikilala na tayo nagsisiibig sa mga anak ng Diyos sapagkat tayo nagsisiibig sa Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. And verse 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. And verse 4, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan sa makatwid ay ang ating pananampalataya. Unang Juan chapter 5 verse 18, nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, datapwat ang pinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya kinagalaw ng masama. Ayon po sa Juan chapter 1 verse 12 and verse 13, ang pagkapanganak na muli ay nangangahulugan din ng pagiging anak po ng Diyos sa pamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo. Datapwat ang lahat na sa Kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban sila ng karapatang maging anak ng Diyos o purihin ng Panginoon. Nagiging anak lamang po ng Diyos, yung mga binanggit po natin kanina ng mga talata, nagiging anak lamang po ng Diyos ang isang tao kapag siya ay nagsimula na nampalataya at tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon ng kanyang buhay. Sabi po dyan, datapwat ang lahat na sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sa makatwid, bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kung hindi ng Diyos. Amen. So malinaw po sa verse 13, hindi tayo ipinanganak mula sa Espiritu, hindi tayo ipinanganak mula sa itaas, hindi tayo na-born again dahilan sa pamagitan ng dugo at laman, hindi sa pamagitan ng kalooban at kagustuhan ng tao, kung hindi sa kagustuhan po ng Diyos. Kaya po ang ating kaligtasan po ay hindi po nakasalalay sa ating mga kamay, kung hindi ang Diyos lamang ang tanging gumawa ng kaligtasan para po sa atin. Ngayon mga kapatid, may katanungan, bakit nga ba kailangan ipinganak o ipanganak muli sa itaas ang isang tao? Bakit po ba kinakailangan ipanganak mula sa itaas ang isang
tao. Ayon po kay Apostol Pablo sa aklat ng Efeso chapter 2 verse 1, sabi po dito ni Apostol Pablo, noong una, kayo itinuturing ng Diyos na mga patay. So yun po ang dahilan. Tayo po ay mga patay. Tayo po ay walang relasyon sa Diyos. Bagamat tayo nag-e-exist dito sa mundo, nabubuhay po tayo sa katotohanan, tayo po ay itinuturing ng Diyos na mga patay sa kanyang harapan. Dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Ganun din po sinasabi ng Apostol Pablo sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sabi po roon, sapagkat ang lahat, hindi po ang ilan, kung hindi ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Una, sabi po ng Efeso, tayo ang nakapatay sa harapan ng Diyos. Pangalawa, tayo po ay hindi karapat-dapat sa paningin po ng Diyos. So ano po ang kondisyon ng tao? Ang kondisyon po ng tao sa harapan ng Diyos ay lugmok, walang pag-asa, patay, at walang patutunguhan. Kaya nga po gumawa ng paraan ang Diyos, ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus na sino mang sumampalataya ay hindi po mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ako kinakailangan maipanganak na muli ang isa pong tao. Kailangan ipanganak na muli ang tao upang maranasan niya ang pagpapatawad mula sa kanyang mga kasalanan at magkaroon po siya ng relasyon sa Diyos. Pangalawang pong tanong, paano po natin mararanasan ang muling kapanganakan? Paano po tayo maipapanganak mula po sa itaas? O paano rin po natin mararanasan ang muling kapanganakan? Sinabi po na Efeso chapter 2 verse 8 and 9, ganito po sinasabi ng Apostol Pablo, dahil sa biyaya ng Diyos, kayo'y naligtas ng kayo'y sumampalataya kay Jesus. Dahil sa biyaya ng Diyos, tanda po natin yung mga salita niyo, dahil sa biyaya ng Diyos, kayo'y naligtas ng kayo'y sumampalataya kay Kristo. Ito'y kaloob ng Diyos. Tandaan po natin yung mga salita po na yun. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi dahil sa inyo. Ito natin, ang iyong kaligtasan, ang iyong kapanganakan muli, ay hindi po desisyon. Ito ay galing po sa Diyos. Ito'y dahil sa kaloob ang biyaya ng Diyos. Kaya ka po unahin panganak ng muli. Punta po tayo sa litangan. Ikaw ba'y panganak ng dito po sa lupa? Kagustuhan mo po ba? Hindi mo po kagustuhan, kundi ikaw ay pusang na ipanganak. Ganun din po sa espiritual, ito ay kagustuhan po ng Diyos. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa. Klinaro po ng Efeso chapter 2 verse 8 and 9 na ang iyong kapanganakan muli ay hindi po nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa. Amen. Hindi ko pwede sabihin para ako yung born again, gagawa ako ng mabuti. Para akong born again, kinakailangan gumawa ako ng mabuti. Tandaan mo natin yan, ito ay nakasalalay sa biyaya ng Diyos. Ano po sabi naman? Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa upang walang maipagmalaki ang sino man. Tama naman po. Kasi kapag nakasalalay sa iyo ang iyong kapanganakan muli, nakasalalay sa iyong mga mabubuting gawa, meron kang maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kung kaya ang kapanganakan muli ay hindi po nakasalalay po sa iyo. Kapag ang isang tao ay naligtas, ipinanganak na muli at nagkaroon ng espiritual na pagbabago, anak na po siya ng Diyos. At ang pagsampalataya natin kay Kristo Jesus na nagdusa para sa ating makasalanan nang namatay siya sa krus ay nangangahulugan tayo ay ipinanganak na muli sa Espiritu. Kaya ang sino mang nakipag-isa o kaya ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bago mong nilalang. Yung pagiging bago mong nilalang ay hindi sa pamamaraan mo, hindi sa pamamaraan ni Kristo na siyang ginawa niya ito sa krus ng Kalbaryo. Ngayon,
Darating na naman ang mahal na araw. Ugulitain na naman po natin yan. Napakahalaga po niyan sa kasaysayan po ng mundo. Ang kamatayan ng ating Panginoon. May napaka-importante po at napakahalaga na pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Una, yung ipanganak ang ating Panginoon, nung ibinigay ang Panginoon dito po sa lupa. Pangalawa, nang siya po ay pamatay sa krus ng pantalo. Amen. Kasama rin po dito ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At syempre, ang hindi pa nangyayari na siyang hinihintay ng mga mananampalataya at ng anak ng Diyos ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Sa ating pong pagwawakas, kapatid, kung ikaw ay hindi pa sumasampalataya kay Kristo bilang sarili mong tagapagligtas, sundin mo ang udyok ng Espiritu Santo. Maaaring ikaw ay kinakausap ng banal na Espiritu. Maaaring ang banal na Espiritu ay nangungusap sa iyo na kailangan mong ipanganak na muli. Gusto mo bang maging bagong nilalang kay Kristo? Ito po pagkakataon para po kilalanin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay at maranasan mo ang kapanganakan muli. Sabi po ng Juan, chapter 1, verse 12-13, ngunit sa lahat ng tumanggap at nanampalataya sa Kanya, binigyan sila ng karapatan at maging anak ng Diyos. Tandaan po natin yung word ng karapatan na maging anak ng Diyos. Dati wala po tayong karapatan kasi anak po tayo ng mga Diyos. Amen. Pero kung ikaw ay sumampalataya kay Jesus at ipinanganak na muli, binigyan ka na ng karapatan na maging anak ng Diyos. Naging anak nga sila ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilan o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Kung nais mo pong tanggapin si Jesus Kristo bilang tagapagligtas at upang maipanganak kang muli, tayo po ay manalangin. Ito po ay panalangin na kung magiging panalangin mo ito para sa iyong sarili at kikilalanin mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, nakatitiyak mo ako na ikaw ay maniligtas at may panganganak na muli. Tayo may saglit na manalangin. O Diyos, inaamin ko na ako'y nagkasala laban sa iyo at nararapat lamang ko na pagkasalan. Ngunit kailangan ko na Jesus ang aking kasalanan at tiniis ang parusang dapat na sana ay sa akin. Ngunit ngayon, kinikilala ko po ang iyong sakripisyo at kamatayan. Panginoon, nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan. Kasalanan ng minanag ko pa kay Adan at Eva. Patawarin mo po ako, Panginoon, linisin ang aking puso. Panginoon, sa oras na ito, binubuksan ko ngayon ang aking puso at pinapapasok po kita na ikaw ang aking Panginoon, hari at tagapagligtas ng aking buhay. Sumasampalataya ako sa iyong kamatayan, sumasampalataya ako sa muling mong pagkabuhay, at sumasampalataya ako na ikaw ay muling babay. Panginoon, ikaw po ngayon ay maging Panginoon at tagapagligtas ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin ng Panginoon. Kung ito po ay kumilala sa ating Panginoon at ito ay nagkaroon ng panalangin na taimtim mula sa iyong puso, naniniwala po ako na kikilos ang banal ng Espiritu sa iyong buhay. God bless po sa inyong lahat. Patuloy lamang po tayo sa pakikinig ng salita po ng Diyos.